Sumapit ang hapon, naghanda na si Oscar upang umattend sa event na gaganapin sa hotel na pag-aari ng pamilya din ni Juliet. Nakakapanliit ang yaman ng asawa pero ayaw niyang matalo siya ng sariling insecurities. Sweetie, good luck. Makakuha ka man o hindi ng client ngayong gabi ay nandito pa rin kami tunay mong pamilya. Pagbibigay ni Juliet ang lakas ng loob sa asawa. Bumuntong hininga si Oscar bago tumango sa asawa. Thank you. Hinatid ni Juliet ang asawa hanggang sa kotse nito. Gusto niya sana itong samahan upang suportahan ang asawa ngunit hindi siya pinayagan ng ama. Makakadistract lang umano siya kay Oscar bukod sa mga participant lang ang allowed sa event na yon. Pagkarating ni Oscar sa hotel ay marami na rin ang mga tao. Alam niyang hindi siyang huling dumating dahil maaga pa rin naman bago mag-start ang bidding. Dalang attache case na naglalaman ng document at laptop. Confident siyang naglakad papasok ng hotel. Agad na iginala ang tingin sa paligid at nakita niyang ama kasamang kapatid na si Jeric. Kung ganoon ay napilitan na rin siyang ipamahala sa hindi niya bastardong anak ang kumpanya kahit na hindi pa ito tapos mag-aral. Naitanong ni Oscar sa sarili habang tinatanaw ang dalawa na abala sa pakikipag-usap sa isang kilalang chairman ng kumpanya. Napatingin sa gawin niya si Jeric at mukhang hindi na nagulat na makita siya doon. Mukhang pinaghahandaan din ng mga ito ang magiging galaw upang maagawan siya ng prospect client. Umangat ang isang sulok ng labi ni Jeric na makita ang kapatid. Tamang ang ama na isa sa participant ang kapatid niya. Alam niyang no choice ang ama kundi ang turuan siya kung paano patakbuhin ang kumpanya nito dahil hindi mapasundang rebelde nitong anak sa labas. Tahimik na naupo si Oscar sa upuang nalalaan para sa kanya. Bawat participant ay may number at isa-isang tatayo upang i-represent ang nabuong plan upang makuha ang project ng prospect client. Bukod tanging siya lang ang hindi gaano nakipag-advance negotiate sa prospect client. Ayaw niyang manalo dahil lamang sa mabulaklak niyang mga salita. Isa pa ay wala rin siyang alam paano gawin ng ganon kaya mabuti ng manahimik. This is your chance upang patunayan sa akin na karapat-dapat kang ang mamahala sa kumpanya. Udyok ni Eddie sa bunsong anak. Ngumisi si Jeric at tumingin sa ama. Huwag mo po kong sisihin kung maging talunan ng hinahangaan mong anak. Huwag puro yabang at salita. Malamig na tugon ni Eddie sa anak habang nakatingin sa gawin ni Oscar. Sa halip na masar sa ama ay ngumiti si Jeric. Look who's here, Dad. Ano yan ang mahagip ng tingin ng bagong dating? Nagulat si Oscar na makitang abuelo ni Juliet. Ang akala niya hindi ito dadalo. Alam mo bang isa siya sa malaking tao sa industriya ng negosyo na panauhin ngayon? Napatingin si Oscar sa nagsalita. Hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya si Jeric. Malamang hindi mo kilala dahil ang taong lumaking mahirap ay never pang nakasalamuha ang mga business tycoon. Sarkastikong dugton pa ni Jeric sa kapatid. Umangat ang isang sulok ng labi ni Oscar at natatawa sa kayabangan ng kapatid. Anong ginagawa na isang tulad mo sa ganitong event? Naburang ngiti sa labi ni Jeric at napikon sa tanong ng kapatid. Iniinsulto mo ba ako? Galit niyang tanong. Ikaw lang na nag-iisip niyan. Concern lamang ako at baka hindi mo alam na hindi to nightclub or party for bachelors. Napatiimbagang si Jeric. Pinigilan sa sarili na masuntok ang kapatid at halagang gusto siyang pikunin. Bastard! Siguraduhin kong hindi ka makakakuha ng kahit isang client ngayong gabi at ilalampasok kita. Nagkibit-balikat si Oscar at naawang pinakatitigan ito. Kung ang puso niya noon ay puro lungkot dahil sa mga magulang nila, nakikita niya naman dito'y galit at puot ang namamahay sa puso nito. Hindi siya nito matanggap na kapatid dahil ang tingin sa kanya ay mga agaw at kakompetensya sa lahat ng bagay. Kapag naging successful ako ngayong gabi, sunod ko nga agawin sa'yo ang slut na si Juliet at paglaruan ko siya bilang kabayaran sa ginawa niyang pamamahiya sa pagkalalaki ko. Nagsasayaw ang galak sa mga mata ni Jeric habang nakikinita sa isipan. Ang kahinat na ni Juliet sa mga kamay niya kapag nahawakan na to. Biglang dumilim ang anyo ni Oscar at naikoy ang kamao. Hindi niya naipigilang kwelyuhan ng kapatid. Insultuhin na nitong pagkatao niya, huwag lang si Juliet. Sa halip na matakot o magalit ay napangisi si Jeric at tinayaan ng kapatid na gamitin siya ng dahas. Nang makita nakatingin na sa kanilang karamihan, ay nagsalita siya ng malakas. Kuya, nandito ako upang lumaban ng patas bilang tagapagmana ng kumpanya ni Daddy. Ayaw ko makipagtalo sa'yo, makipagkompetensya. Pero kailangan ko to para sa future ng kumpanya. Inis na binitawan ni Oscar ang kwelyo ng kapatid at pilit na nagpakahinahon. Gusto niyang batukan ng sarili at sandali siyang nawala sa katinuan at alam niyang yun ang gustong mangyari ng kapatid. Kuya, tanggapin mo ng isang bastardo, hindi nararapat mamahala ng isang kumpanya.
Nanguuyam na patuloy ni Jeric sa pamamahiya sa kapatid. You asshole, kapag inonsulto mo pa muli si Juliet sa harapan ko, ipaduduguin ko yung bibig mo. Go on, ipakita mo sa mga narito kung anong klaseng tao ka. Hamon ni Jeric sa kapatid. Oscar, tama na at wala ka sa lansangan upang ipakita yung asal kalye mo. Galit na sita ni Eddie sa anak. Maring naglapat ang mga labi ni Oscar at nagtagisa ng mga ngipin. Dahil sa pagpipigil ng galit. Nang mapatingin sa abuelo ni Juliet ay nahiya siya dito. Tsak na narinig nitong sinabi ng kapatid niya. Umiling si Spencer kay Oscar. Pinararating ng tingin niya dito na huwag magpadala sa galit at manatiling kalmado. Napabuga ng hangin sa bibig si Oscar nang makuha ang mensahe ng mga tingin ng matanda. Pilit siyang nagpakumbaba sa harap ng kapatid at ama. Sorry dad, hindi na po mauulit. Napangisi si Eddie at naging mapagkumbaba ng anak sa kanya. First time tong nangyari at sa harapan ng ibang tao. Siya palang bastadong anak ni Mr. Eddie. Naikuyom ni Oscar ang kaliwang kamay na marinig ang bulong-bulungan sa paligid. Ito ang iniiwasan niya noon pa man, ang malaman ng mga tao na anak siya ni Eddie. Siya nga, pero balita ko'y matalino siya at masunurin. Tugon ng isa pang tao na nakaupo malapit kay Oscar. Nangasaranting ipinukol ni Jeric sa kapatid habang nakangisi. Tsak na hindi na ito magustuhan ng mga investor ng kapatid dahil sa background nito at ugaling pinakita ngayon lang. Tinakbayan ni Eddie ang bunsong anak at pinisil sa balikat. Natuwa siya sa ginawa nito at hindi naawa kay Oscar. Pero hindi siya natuwa sa biglang pagiging masunurin sa kanya ng lalaki kanina. Ang inaasahan niya ay lumaki ang gulo sa pamamagitan nilang dalawa at lalabas na swail ito. Ayaw niya maging successful ito sa tinatayo nitong negosyo dahil kinakalaban siya. Nakahinga ng maluwag si Oscar na magsalita ng host na naturang event. Bumalik na rin ang ama at kapatid sa pwesto ng mga to. Ang abuelo ng asawa ay nakaupo sa unahan bilang VIP client. Marami ang mga naunang participant ang nag-present ng proposal kaya kinabahan si Oscar. Naunang kapatid at masabi niyang maganda pero alam niyang katulong ang ama sa pagbuo ng proposal. Magaling ang anak mo, Mr. Eddie. Hindi pa siya tapos sa kolehiyo pero marunong nang bumuo ng magandang plan. Komento ni isang lalaki. Ngumiti si Eddie sa mga pumupuri kay Jeric. Sure siya na pagagawa ng anak niya mamaya dahil siniguro niyang ito ang aangat sa lahat. Malamig ang tingin ipinukol niya kay Oscar nang ito nang nagsalita sa unahan at pinakitang proposal. Confident na tumayo si Oscar sa unahan at step by step na piniliwanag ang nasa proposal niya. Nadagdagan ang lakas ng loob niya dahil naroon ang taong unang nagtiwala sa kakayahan niya. Kinabahan si Eddie nang makitang gawa ni Oscar. Alam niyang matalinong anak niya kay Amanda pero hindi niya akalaing mabilis tong matuto sa strategy para sa negosyo. Ayaw man niyang aminin sa sarili pero mas magaling sa kanyang anak sa bidding. Ang ganda ng naisip nito mula sa design, profit, target consumer at buyer saka ang quality ng product. Nakangiting pumalakpak si Spencer matapos magsalita ni Oscar at nagsunuran ng iba pa. Alam niyang may potensyal ang binata at hindi kailangan ng tulong niya as a backer. Great! Your proposal is excellent among the rest. Umahangang turon ng isa sa prospect client ni Oscar. Thank you sir. Pasalamat ni Oscar at bahagyang yumukod sa harap ng Ginoo. Bago ka pa lang sa larangan ng industriya na to, pero nagawa mo na kaagad ang bagay na to. Baka kailangan mo na kasosyo. Willing ako mag-invest. Dugtong pa ng Ginoo, karangalan ko po na makatanggap ng alok na galing sa inyo. Pero as of now, ay sapat ng funds ng bagong tayo ko negosyo. Magalang yan tanggi sa alok ng Ginoo. Maaari ko bang malaman kung sinong kasosyo mo sa pagtayo ng iyong negosyo? Tanong na isa pang client na nagustuhan din ng proposal ni Oscar. Tinapunan ni Oscar ang tingin ng matanda at umiling ito. Ayaw nitong malaman ng iba lalo na't naging asawa niya ang apo nito. Sorry sir, pero hindi ko maaring sabihin at confidential ang information niya. Halos sasabog ng dibdib ni Jeric sa galit dahil nasa kapatid ng lahat ng atensyon na naroon. Maging ang ama ay mukhang humahanga din kay Oscar. Kung nakamamatay lang ang pagsumpa sa kapatid ay tiyak na bumubula na ang bibig nito. Mr. Eddie, hindi mo sinabi na ganito kagaling at talino itong anak mong tinatawag na bastardo. Pwede bang ampunin ko na lang siya bilang anak ko at ako na lang ang parents niya? Birong totoo ng isa sa mga naroon. Nainsulto si Eddie sa sinabi ng lalaki. Gayon pa man naging kalmado pa rin siya. Alam kong kakayahan ng anak ko kaya hinahayaan ko siyang bumukang mga pakpak at maging independent. Lumapit si Eddie sa anak at inakbayan to. Pinakita sa lahat nang naroon na proud siya dito at masaya dahil pinag-aagawan ito ngayon ng clients. Dad, naudlot ang iba pang naisabihin ni Jeric na samaan siya ng tingin ng ama. Ayaw nito magsalita pa siya at takot na maaring malaman ng iba ang tunay nitong motibo. I'm so proud of you. Pinatunayan ko lang ngayon na anak nga kita. Pilit nang ngumiti si Oscar sa ama. Kanina lang ay pinapahiya siya. Ngayon ay gusto nang ipangalandakan sa mga naroon na anak siya nito.
Nakangiting nakatingin lang si Spencer at nakikinig sa ingay. Mula noon hanggang ngayon ay disappoint siya kay Eddie. Biglang natahimik si Oscar na magagawan siya ng client upang sa mga to makipag-collaboration. Isa lang naman ang hiling niya na magdasal pero more than 10 ang nasa harapan. Ang mga ito nang kumumbinsi na sa kanya. Iho, kailangan mo ba ng tulong ko upang makapili ng client? Nakangiting tanong bigla ni Spencer sa binata. Natunang tingin ang lahat sa matanda. Ngayon lang nila naalala na naroon din ito. Nakangiting tinanggap ni Spencer ang bati ng lahat na naroon. Kukunin ko na nga rin palang pagkakataon tong pagtitipon. Nais kong anyayahan kayong lahat sa engagement party ng panganay kong apo. Muling natuwa ang mga naroon at karangalan para sa kanilang maimbita nang itinuturing nilang hari ng business industry. Lihim na nagpasalamat si Oscar sa matanda para sa preparasyon nito sa kanila ni Juliet. Hindi niya alam na gusto na palang ganapin kaagad sa sunod na araw ang engagement party, pero okay lang sa kanya yun as long as na hindi na mawalay sa tabi niyang asawa. Mr. Chairman, sinong lalaking mapalad na nakasungkit sa puso ng inyong apo? Natutuwang tanong ni Eddie sa Ginoo. Makahulugang ngumiti si Spencer sa lalaki. You know him. Nangunot ang noon ni Eddie dahil sa sagot ng matanda. Hindi niya alam kung biro lang ba ang sinabi nito o totoo. Kung totoo man, wala siyang matandaang kaanak o kakilala na naging karelasyon ng isa sa apo ng Ginoo. Dad, don't worry. Pupunta tayo sa engagement party ng apo ni Chairman upang makilala ko at gawing kaibigan. Pampalubag loob ni Jeric sa ama upang mabawasan ang galit na nadarama. Dahil wala siyang nakuhang client, galit na sinuntok ni Eddie ang manibela ng sasakyan. Kanina pa sila nakaalis sa venue at hindi humuhupa ang galit na nadarama. Parang echo na naririnig pa rin niya ang sinabi ni Oscar kanina. You called me bastard. Alam mo ba kung bakit nakamit ko ang title na yan, Dad? Nanguyam na tanong ni Oscar sa kanya. Mariing naipikit ni Eddie ang mga mata. Ayaw nang alalahanin ang iba pang sinabi ng binata dahil parang kidlat yung tumatama sa ego niya bilang isang ama. Dad, pukaw ni Jeric sa pananahimik ng ama. Galit na bumaling ang tingin ni Eddie sa isa pang anak. You useless scumbag. Duro niya sa anak. Bakit puro kayabangan lang ang laman ng utak mo at hindi gumaya sa kapatid mo? Nasaktan si Jeric sa matalim na mga salitang ibinato sa kanya ng ama. Pinatigas niya ang anyo at pilit na nagpakahinahon. Dad, alam kong niinsulto kayo ng husto sa nangyari kanina. Kiniintindihan kita. Pero bigyan niyo pa po sana ako ng isang chance upang patunayang karapat dapat akong maging anak mo. Napabuga ng hangin si bibig, si Eddie at galit pa rin ang tingin sa anak. Make sure na makuha mong loob na maging grandson-in-law ni Chairman upang magkaroon ka ng kapit sa itaas. Mabilis na tumango si Jeric sa ama. Alam nila na babae ang panganay na apo ng Don, pero wala pang ibang nakakita sa mukha ng apo nito in public. Bigla silang napangiti ng may maisip. Anong ngiti yan? Angil ni Eddie sa anak na mapansin ang kakaibang ngiti sa labi nito. Naisip ko lang po na pwede ko rin namang kunin pati ang loob ng apo ni Chairman. Unti-unting humulang magandang ngiti sa labi ni Eddie at nagustuhan ang naisip ng anak. Bakit nga ba hindi? Kung ang asawa'y naagaw pa, ang magnobyo pa kaya? Pati mga mata ni Jeric ay nakangiti na rin nang makitang natuwang ama sa naisip niya. Mabuti naman at gumagana pa yung utak mo. Nainsulto si Jeric sa sinabi ng ama pero hindi na niya ininda yon. Dad, baka nakalimutan mo na sa'yo ako nagmana. Hinangilan lang ni Eddie ang anak saka nagpa siyang paanda rin ng sasakyan. Hindi pa tapos ang event pero umalis na sila. Hindi niya kayang panoorin na nagtagumpay ang isang anak at hindi siya kabilang doon. Sa venue, masayang pinapanood ni Samuel ang tagumpay ng manugang mula sa kinatayuan. Naroon lang siya upang saksihan ang mga nangyari. Engineer ito at alam niyang mabilis nito mapalago ang mga nasimulang negosyo. Bilib ka na ba sa akin ngayon? Nakangising tanong ni Spencer sa anak. Nakangiting nilingon ni Samuel ang ama tinahas ang basong may lamang alak. Nakipag-toast si Spencer sa anak bago taimtim sa ibaba kung saan tinatatanaw nila si Oscar. Abala ito sa pakipag-usap sa mga client at pagpirma ng contract. Pero una ko siyang nakilala kaysa sa Dad. Inunahan mo lang ako sa pag-alok sa kanya ng pagtayo ng negosyo. Nagusot ang matangos ng ilong ni Spencer at nayabangan sa anak. Whatever, ang mahalagay ako ang kinikilala niyang superior. Natawa si Samuel sa ama at nagtampo kaagad. Hindi na ito mabiro. Marahil ay dala na rin ang edad nito. Pero hindi rin halatang senior ng ama dahil makisig at malusog pa rin ang pangangatawan. Huwag niyo pong kalimutan na may ambang din ako kaya napikot ni Juliet ang hinahangaan niyong naging miyembro ng pamilya. Gumitkit si Ken sa gitna ng tihoy na tabuelo saka umakbay sa mga to. Tinignan na Spencer ang apo. So ikaw, kailan ka titino sa buhay? Biglang ibinabani Ken ang mga kamay at tumakbang paurong. Dapat talaga nanatili na lang siyang tahimik at hinayaang magyabangan ng dalawa. Tamang lolo mo, hindi ka pa ba nagsasawa sa pagpapalit-palit ng babae? Segunda ni Samuel sa pamangkin.
Lolo, tito, bata pa ako. Hindi magkalang edad ninyo ni Oscar. Reason ni Spencer sa apo. Pumalatak si Ken. Bakit ba kasi ako nandito? Nibulong niya. Baka nakalimutan mong ikaw ang humila sa akin dito kanina. Tugon ni Samuel sa pamangkin. Napakamot si Ken ng ulo kahit na hindi naman makatiyon. Hindi niya na malayang na isatinig niya pala ang laman ng isipan. After ng kasal nila Juliet at Oscar, ay ihanap na rin kita ng babaeng na babagay sa'yo. Gumiti pa sa Spencer sa naisip para sa isa pang apo. Mukhang taong na lumayo si Ken sa abuelo. Hindi pa naman marunong magbirong matanda kapag may gustong gawin ng maisip. Kailangan niya makaisip ng paraan upang masabotahe ang plano ng abuelo. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na tanong ni Amanda sa anak ng maabutan sa salang mga to. We're married. Simpleng sagot niya sa ina at hindi pinansin ng babaeng kasama nito. Mukhang nakainom ng suka si Cynthia nang marinig ang sinabi ng binata. Ang sakit. Kahit tanggap na niya, malabo silang magkatuluyan pa ng binata ay nasasaktan pa rin siya. What? Namilog ang mga mata ni Amanda at hindi makapaniwala sa narinig. Anong kalokohan na pinagsasabi mo? Nagpakasal na po kami sa huwes upang hindi na ninyo mapaghiwalay pa. Si Juliet nang sumagot sa ginang. Witch! Galit na sinugod ni Amanda ang babae. Malandi ka, paano mo nabilog ang utak ng anak ko upang maloko mo ha? Mabilis na tumayo si Oscar at tumarang sa harapan ng ina. Huwag mo subukang saktan ng asawa ko. Tigagal si Amanda habang nanatiling nakataas ang kanang kamay na gagamitin sana sa pananakit sa babae. Katulad ka na rin ng iyong ama na matigas ang puso. Umiyak siya at nangihinang napaupo sa sahig. Tita! Patakbong dinaluhan ni Juliet ang ginang at inalalayan tumakatayo. Huwag mo po akong ikumpara sa lalaking yon dahil hindi kami magkatulad. Galit na angil ni Oscar sa ina. Lalong napaiyak si Amanda at totoong masama ang loob sa anak. Ano bang nakita mo sa babaeng yan? Dahil sa kanya nagre-rebelde ka sa amin ng iyong ama. Nagawa niyo pang magpakasal na wala ako. Napabuntong hininga si Oscar at kinukonsensya pa siya ng ina. Ako ang may gusto na huwag nang ipaalam sa inyo dahil alam kong tututol ka. Ayaw ko mawali pa sa akin ang babaeng mahal ko. Napahagulhol na ng iyak si Amanda at yumakap kay Cynthia. Ramdam niyang nasasaktan din ang kalooban ng dalaga. Oh God, bakit tinayaan niyo magkaroon ng isang anak na suwail at makapag-asawa ng babaeng walang puso? Mabilis na tinakpan ni Oscar ang bibig ng asawa. Bago pa umalpas sa lalamunan nitong pagtawa. Nanatiling nakanganga si Juliet dahil sa ginawa ng asawa. Pero hindi talaga niya mapigilan ang pagtawa. Kahit walang tunog yun ay makita naman ang ebidensya at yumuyugyug ang mga balikat niya dahil sa pagtawa. Sweetie, tama na't baka kabagan ka ng tiyan. Saway ni Oscar sa asawa habang nanatili nakatakip ang palad sa bibig nito. Namula na si Amanda dahil sa galit at pinagtatawanan siya ng babaeng pinili na anak niya. Gusto niya itong saktan ngunit pinoprotektahan ni Oscar. Mom, enough! Huwag niyo pong idamay ang nasa itaas dahil baka tamaan kayo ng kidlat. Halos himatay na si Amanda dahil sa pagkapahiya at galit. Mabuti na lang at hawak niya si Cynthia. Biglang suporta sa panghina niyang pakiramdam. Tita, tama na po. Tanggap ko nang hindi kami para sa isa't isa ni Oscar. Mapagkumbabang pakiusap ni Cynthia sa ginang kahit nalabag sa kalooban. Sorry, siya pa talagang may ganang magtanong sa Diyos. Gayong siya itong pabayaang ina at walang pusong nag-abandon na sayo. Natatawa pa rin habang nagsasalita si Juliet. Kinabig ni Oscar ang ulo ng asawa at pinasandal na sa dibdib upang tumigil nito sa pagtawa. Kapag nasobrahan kasi ito'y sumasakit ang tiyan dahil pinasok ng hangin. You witch! Hindi na ituloy ni Amanda ang pasasalita nang bulyawan siya ng anak. I said enough! Huwag mo tawaging bitch ang asawa ko dahil hindi niyo sa katulad. Daig pa ni Amanda ang sinampal sa magkabilang mukha dahil sa sinabi ng anak. Bumuka ang bibig niya ngunit walang salitang lumabas doon. Oscar, kahit napabayaan ka ni tita noon, ina mo pa rin siya, kaya hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan. Naaawang niyakap ni Cynthia ang ginang sa mukhang natulala na. Enough for this drama. Tama ka, ina ko pa rin siya at kahit na hindi niya tanggap ang babaeng pinili ko, ay gusto ko pa rin siyang imbitahan ni Juliet. Hindi pa rin magawang makapagsalita ni Amanda at napatingin sa invitation card na hawak ng anak. Si Juliet ang may gusto na dapat ay naroon kayo sa mahalagang araw ng buhay ko. Dahil ina pa rin kita. Patuloy na tura ni Oscar, dahan-dahan, na naglapat ang mga labi ni Amanda at hindi alam kung anong dapat na sabihin. Hindi masama ang ugali ni Juliet, tanggap niyang buo kong pagkatao sa kabila ng pagiging bastardo ko. Nagkaroon ako ng kumpletong pamilya dahil tanggap ako ng kanyang mga magulang at relatives. May di ng bawat katagang binitawan ni Oscar. Naiiyak na napahawak sa dibdib ni Amanda at parang may matalas na bagay na tumusok sa dibdib niya. Habang pinakinggan ng anak, bukas sa engagement party namin ni Juliet. Kung gusto niyong gampanan ng papel ninyo, bilang ina ko ay pumunta kayo.
Ibinigay ni Oscar ang invitation card sa ina na natiling tahimik. Wala sa sarili na patitik si Amanda sa hawak na red card at katamtaman lamang ang laki. Parang biglang nabawasan ang confident niya at alam niyang tapos ng lahat ng nais niyang mangyari para sa anak. Nakalagay dyan ang oras at location ng venue. Turo ni Oscar sa card na hawak ng ina. Inagaw ni Cynthia ang hawak ng ginang at gustong makita kung anong nilalaman noon. Nangunot ang noon ni Cynthia nang hindi makitang pangalan ng taong ikakasal. Ang naroon lang ay ang inaanyayahan na lahat para sa engagement party ng aking apo. Hindi niya pinansin kung bakit gano'n na nakapaloob sa card. Tita, alam ko po ang hotel na ito kung saan din idinaos ang kaarawan ko. Turo ni Cynthia sa card na hawak. That which, hindi siya nababagay na gastusan ng malaki para lang sa engagement party. Gigil na si Amanda dahil sa inisabang nakatingin sa kanasara ng pinto na silid, kung saan pumasok ang dalawa at iniwan sila sa sala. Tita, mukhang buong hotel ang inarkila nila. Sa tingin mo ay may matitira pa sa ipon ni Oscar? Concern na tanong ni Cynthia. Alam niya nagsisimula pa lang si Oscar na mag-ipon. Galit na kinuha ni Amanda ang card at halos magusot iyon dahil sa higpit ng pagkakahawak. Maging ang materials na ginamit sa card ay mamahalin din. Kung si Cynthia ay gumastos halos $500,000 sa pag-arkila sa venue, paano pang anak niya? Lalo siyang nagagalit ngayon sa babae dahil sobrang arte nito at inaya ng anak niya na gumastos ng malaki. Tita, tsak nahihingi sa inyo si Oscar sa dagdag na gastos niya sa araw ng kasal upang maging magarbo. Dagdag pa ni Cynthia. Never. Hindi ako bibitaw ng pera para lang maging masayang babaeng yon. Ngumiti si Cynthia. Naisip na maaring hindi matuloy ang kasal ng dalawa kapag hindi nasunod ang gusto ni Juliet. Dadalo tayo bukas at gusto kong makilala ang pamilya ng babaeng yan. Kung hindi ko kayang masindak ang malanding yan, then saka anak niya ibuntun kong galit sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Cynthia at magandang naisip ng ginang. Sumuko na siya na hindi makuha si Oscar, pero gusto niyang makaganti sa babaeng umagaw dito. Knowing Amanda, tsak nakawawang mga magulang ng babae kapag nakilala ng ginang. Kung kinakailangang bayaran ko sila upang kalad ka rin ng anak nila palayo kay Oscar, ay gagawin ko. Ani Amanda bago pumasok sa kotse. Mabilis na pumasok na rin sa kotse si Cynthia at siya nang nagmaneho sa sasakyan. Umuwi na sila at naghanda para bukas. Ngayon pa lang ay excited na si Cynthia sa maaring sapitin ni Juliet bukas. Tsak nagagawa ng eksenang ina ni Oscar upang masira lang ang relasyon ng dalawa. Sakalang lumabas ng silid si Oscar nang masiguradong wala na ang ina at si Cynthia. Nilak niya ang pinto saka bumalik muli sa silid nilang mag-asawa. Mabuti na lang at ang abuela ay maagang natulog sa kamahimbing kaya hindi narinig ang ina niya. Tsak na magagalit na naman ito at malungkot dahil sa ugali ng ina niya. Ang ina lang ang binigyan niya ng invitation at ang ama ay nabigyan ng kagabi ng abuelo ni Juliet. Nakaalis na sila? Tanong ni Juliet habang ang tingin ay nasa laptop. May ilang subject niya sa school ang inasikaso. Sa susunod na buwan ay graduation na rin niya. Napagkasunduan nila ng asawa, naganapin ang kasal sa simbahan after ng graduation niya. Nakangiting lumapit si Oscar sa asawa at niyakap tumula sa likuran. Matagal pa ba yan matapos? Tanong niya habang marahang nilalapat ang labi sa hubad nitong balikat. Tanging manipis na strap lang kasi ang nakasabit sa balikat nito dahil sa daring nitong kasuotan. Lumalim ang paghinga ni Juliet na nasa bewang na niyang palad ng asawa. Kailangan niyang matapos ang ginagawa pero hindi niya kayang tikisin ng asawa. Isa pa ay mabilis tumugon ng katawan niya sa pangangailangan ng asawa. Mabilis na binuhat ni Oscar ang asawa at dinala sa kama. Inangkin niyang asawa na puno ng pagmamahal at may paggalang. Kahit araw-araw hindi siya magsasawang ipadama kay Juliet kung gaano niya to kamahal. Gusto niyang ipadama ditong hindi to magsisisi sa pagbibigay sa kanya ng puso at katawan nito.